Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang monologo at paraan sa pagbuo ng monologo. Monologo. Isang uri ng pagsasalita na ang isang tauhan ay sinasabi ang kanyang isinasaisip sa isa pang tauhan o kaya sa kapulungan na nakikinig. Ito ay ginagamit sa parehong mga dramatikong gawa kagaya ng drama, pelikula at iba pa. Pati na rin sa hindi dramatikong gawain tulad ng tula. Sa monologo, ang salitang mono ay ibig sabihing isa. Isang karakter o tauhan lamang ang gumaganap. Dumako naman tayo sa paraan sa pagbuo ng monologo. Una, pagbuo ng karakter o isang tauhan. Isang boses na akma sa karakter o tauhan, isaalang-alang ang wika at kilos ng katawan na maaari niyang gamitin kapag nagsasalita. Pangalawa, mga emosyon. Dapat alam ng karakter o tauhan ang emosyon ng kanyang gagampanan para sa maayos sa paglikha ng tauhan, maaaring galit, takot, masaya at iba pa. Pangatlo, lugar. Itaguyod ang sino, ano, kailan at saan ng isang partikular na monologo maging ang tiyak na maaari mong gawin. Halimbawa, huwag lamang sabihin na ang eksena ay nasa eskinita. Sabihin ito ay nasa maliit, puno ng usok at basurang nalilibutan ng dilim ang eskinita. Pang-apat, gumawa ng kwento na may simula, gitna at wakas ng monologo. Isipin na ang monologo ay isang maliit na kwento kung saan mayroong isang marka ng pagbabago mula sa simula hanggang sa wakas. Kung saan ang tagapagsalita ay may natuklasang isang bagay o gumawa ng isang pahayag. Ang monologo ay dapat magsimula at magtapos sa isang malinaw na layunin. Simula ng monologo sa nakaaya-ayang mga dialogo para maakit ang mga tagapakinig na makinig. At panghuli, basahin ang nalikhang monologo ng malakas, may tono at damdamin. Gawin ito para sa iyong sarili o para sa isang madla. Makinig ng mabuti upang matukoy kung nakuha mo ang tono o boses ng tauhan ng tama. Ang monologo ay may halintulad din sa dialogo dahil binubuo ito ng mga pahayag, ngunit malaki ang pagkakaiba ng dalawang ito. Una, sa monologo, isang karakter o tauhan lamang ang gumaganap, samantalang sa dialogo ay dalawa o higit pang karakter ang gumaganap. Pangalawa, ang monologo ay ang pagbibigay ng sarili niyang ekspresyon o nararamdaman sa mga manonood, samantalang ang dialogo naman ay ang pag-uusap ng dalawang tauhan o higit pang may kwento sa pagitan nila.